Let us open our Bible on Psalms 1 verse 5. Praise the Lord. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Ito yung kinakailangan malaman ng buong mundo. Sinabi dito, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. What is ungodly? Ungodly, tao ito na hindi godly, not godly. Sino yung not godly? These are the non-believing, o kung naniniwala man sa Diyos but they do not obey God. These are the ungodly. Kaya napaka-importante ito na malaman ng lahat na hindi ito makakatayo in the judgment. Anong ibig sabihin hindi makakatayo in the judgment? In the judgment of God. Pag sinabing hindi makatayo, matutumba ka. Pag sinabing matutumba ka, mahahatulan ka sa iyong kapahamakan. Mahahatulan ka sa iyong ikasisira. Yan ang mangyayari. Nor sinners. Yung sinners at saka ungodly, pareho lang yan. Kaya nga naging ungodly sila dahil lagi silang lumalapastangan sa kautusan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos na kanyang hinahayag, kanyang tinuturo, kanyang ipinakita nung siya'y pumunta dito sa sanglibutang ito. Hindi din makapanatili kahit naman sa congregation of the righteous. Bakit? Hindi sila makapagpanatili in the congregation of the righteous. Unang-una, the righteous will not approve them. No? They have no approval from the righteous people. So paano sila mag-enjoy? Paano sila magkaroon ng tinatawag na kapanatagan ng buhay na lahat disapprove sa kanilang ginagawa? Lahat hindi nakakagusto sa kanilang ginagawa. So hindi sila makapagpanatili. Ano pa? Basa Psalms 5 verse 5. Praise the Lord. The foolish shall not stand in thy sight, thou hatest all workers of iniquity. Yan. The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Now, paano ba dinescribe ng ating Panginoong Hesukristo itong foolish? Di ba? Sinabi niya doon na sino man ang nakikinig sa salita ng Diyos at hindi ginagawa, he is like a foolish man. So ang foolish, ito yung taong mga disobedient. Ito yung hindi sumusunod sa Diyos ng buong puso. Foolish. At anong mangyayari? Katulad siya sa isang taong mangmang na nagtatayo ng kanyang bahay, ibabaw sa buhangin. Pagdating ng ulan, pagdating ng baha at pagdating ng hangin humampas sa bahay na ito ay nasira sapagkat nakatayo siya sa buhangin. So, ibig sabihin yan, kung manatili tayong disobedient, para lang tayong nagtayo ng ating pag-asa, para lang tayong nagtayo ng ating buhay na walang hanggan, na pagdating ng kahatulan, hindi ito mangyayari. Hindi ito matutupad. Magkakaroon ito ng opposite effect. Imbis kaligtasan, damnation. Imbis eternal life, eternal death. Hindi ka makaka-stand
sa presensya ng ating Panginoong Diyos if you are a foolish, disobedient sa kanyang banal na salita. Thou hatest all workers of iniquity. There is no such worker of iniquity na hindi kinapuputan ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin niya, never be part, neither among the worker of iniquity. Huwag ka talagang maging kabahagi ni ikaw ay kasama sa mga manggagawa ng mga kasamaan, sapagkat yan ay kinapupuutan ng Diyos. How? Paano niya ito ipakita ang kanyang puot? Basahin natin. Matthew 13:49. Praise the Lord. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Yan. Ito ang magiging katapusan ng mundo. Pag sinabing katapusan ng mundo, wala nang matatawag natin na existence ng human being physically. Tatapusin na niya. Nung una, mahaba pa ang buhay ng tao. Maabot pa ng 900 over of years in age. Tapos binabaan niya. After the flood, naging 120. Pagtapos, binabaan na naman niya. Psalms 90 verse 10 to 12, nasa 70 na lang or 80. Dito, tatapusin niya ang existence ng human being in the flesh. Ibig sabihin niyan, isa-sum up na niya ang lahat. Anong isa-sum up? I-resurrect niya lahat ang mga tao. Siyempre, pag wala ng laman na mabubuhay, patay na lahat. I-resurrect niya yan for their eternal destination, for their eternal habitation, for their permanent status. So ano ang mangyayari? So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Pag sinabing severe, this is no longer killing them physically. Kasi wala nang nabubuhay sa panahon na ito eh. Puro na yan kaluluwa. Puro na yan resurrected being. Puro na yan kaluluwa, spiritual. Puro na yan spirits. Lahat ang haharap sa kanya. Pag sinabing severe, separate ba? Tanggalin among the just. Ano pa? Basahin natin. Matthew 25:32. Praise the Lord. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. Yan. I-gather niya lahat ng mga nations. These are the people to all nations, to all tribes, to all continents, black ka man, white ka man, brown ka man, yellow ka man, red ka man, ano mang kulay mo sa balat mo, lahat ng nations, i-gather niya yan. At isi-separate, sabi dito, and he shall separate them one from another. Magkakaroon ng tinatawag na segregation. Magkakaroon ng separation. Magkakaroon ng division. As a shepherd divided his sheep from the goats. So ang identity, dalawa lang. May kambing, merong karniro. Isisiparate niya ang mga kambing mula sa mga karniro.
So itong mga kambing na ito na yung mga ungodly. Ito na yung mga disobedient. Ito na yung mga taong ayaw tumalikod sa kanilang kasalanan. Ito na yung mga taong umibig sa kadiliman kaysa liwanag. Ito na yung mga taong hindi marunong magsisi, magpakumbaba at tatalikod sa kanilang kasalanan. Hindi sila willing. They love their sins more than the righteousness of God. They love to live in the pleasures of wickedness than to live in holiness. So yan yung kambing, yan yung ungodly, yan yung wicked, yan yung sinners. Sisiparit niya yan sa mga sheep, being goats, no? Tanggalin yan sa mga sheep. Sheep, ito yung mga wise na nakikinig sa kanyang banal na salita at gumagawa. Tumutupad. So obedient. Ito yung mga obedient children of God. Wise, ito yung mga taong bago namatay, hindi nagkumpiyansa, nagsisi, tumalikod sa kasalanan at hindi na bumalik sa kasalanan. Ito yung mga wise, ito yung mga sheep. Anong mangyayari? Ano ngayon ang after that? Basa Matthew 25 verse 41. Praise the Lord. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Yan. Yan ang pinaka-senaryo that the wicked, that the unjust shall not stand, or the ungodly shall not stand in the judgment. Di sila makatayo in the judgment. They will fall. They will come to condemnation. They will be judged to their damnation. Tingnan mo. Then shall he say also unto them on the left hand. Ito na yung mga kambing. Ito na yung mga disobedient. Ito na yung mga unfaithful. Ito na yung mga ungodly. Ito na yung unholy. Ito na yung who love pleasures rather than the living God. Depart from me, ye cursed. Past tense. Kayo na mga sinumpa. Past tense. Kaya, pag namuhay tayong wicked, we are being cursed. Pero habang buhay tayo, that status, willing ang Diyos baguhin. That status, willing ang Diyos baliktarin yan. Basta magsisi ka, magtalikod ka sa kasalanan mo, yung curse na yan shall be called blessed. Blessed ka. Praise the Lord. Ye cursed. Saan ang direction? Into everlasting fire. This is not temporary fire. This is not quick fire. Hindi yung saglit lang na apoy, hindi. Into everlasting fire. Ito na yung description ng hell. Ito na yung description ng place of punishment against the wicked and unfaithful angels of God. Prepared for the devil. What is hell? Hell, supposed not to human. Dapat hindi yan para sa tao. Bakit doon sila itatapon? Bakit doon sila ikakast sa naglalagablab na apoy na hinanda sa mga devils na nag-disobey doon sa langit? Isasama niya ang tao doon, darating ang panahon. Kasi ang tao hindi manatiling flesh. Meron kang spirit at dapat meron kang kalalagyan. So, mag-o-obtain ka na ng body which is incorruptible. Parang angel ka na rin. Pero pag buhay ka pa sa sanglibutang ito, hindi mo ginawa yung will of God, hindi mo ginawa yung obedience dyan sa ating Creator. Naghayag na siya ng katotohanan. Naghayag na siya ng daan na dapat mong dadaanan. Naghayag na siya ng buhay na dapat mong pamumuhay sa mundong ito. Na godly dapat ka.
dapat holy ka, dapat obedient ka. O pag hindi mo yan ginawa, isasama ka doon sa lugar na hinanda ng Diyos para sa mga devils, kasama yung mga angels ni Lucifer. Kaya, the ungodly shall not stand. O, so mahirap pala, napakadelikado pala manatili ang tao na ungodly. Mahirap pala, delikado pala ang tao na manatili na disobedient. Hindi sa reliyon, hindi sa pastor, kundi sa kanyang creator, sa kanyang Diyos na naglalang. Hindi ka naman naging tao kung walang naglalang sa iyo. Hindi ka man nabuhay kung walang Diyos na nagbuhay sa iyo. O dapat doon ka magbigay ng parangal, doon ka magbigay ng kaluwalhatian, doon ka magbigay ng pagluluwalhati. Kung hindi mo gawin yan, sino ngayon ang niluwalhati mo? Yung kaaway ng Diyos. Dahil siya yung pinapaniwalaan mo, sumama ka sa kanyang direksyon na disobedience sa kanyang creator, isasama ka doon. So the ungodly shall not stand in the judgment. Yan ang pinaka masaklap. Ano pa? Yung paghatol ng Diyos sa sanglibutang ito na itatapusin na niya, sino ang mapapasama nito? Sino ang mapapahamak nito? Walang iba, yung mga ungodly. Pero sa mga godly, no, there is no such thing that can separate them from God, even physical death. Hindi yan. When in fact, gain pa yan sa mga godly. Pero sa mga ungodly, tapos ng kaligayahan nila. Tapos na ang kasarapan ng buhay nila. Tapos na yung murmuring nila, complaining nila, speaking against God. Tapos na yung pag-api nila sa tao, yung pagsamantala. Lahat ng wickedness, tapos na. Yung enjoyment nila, ang kapahamakan, ang nasa bungad nila. Ganun ang pagtapos ng Diyos sa mundong ito. It is against for all the ungodly. Kawawa talaga. Basahin natin yan. 2 Peter 3:7. Praise the Lord. But the heavens and the earth, which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Yan. Kung nung unang panahon, ginawa ng Diyos linisin ang mundo by flood, and only 8 souls were survived or saved. Kasi sila lang yung obedient sa Creator. The rest were disobedient. Hindi sumunod. So, binahaan niya ang buong mundo. Nilinis niya ang buong mundo. And preserve the righteous generation to produce righteous generation. Pero darating ang panahon, sumibol na naman ang wickedness, sumibol na naman ang unrighteousness. Meron talagang end of the world. Meron talagang katapusan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Meron talagang tinatawag na turning point ang mundong ito. Ito na. The heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store. Para bagang ang world na ito naka-reserve na. Naka-prepare na. For what? Reserved unto fire. This is reserved to be burned. This is reserved to be banished away. Reserved unto fire against the day of judgment. The judgment of God. The discretion of God, what He should do. Ano pa? And perdition of ungodly men. Anong perdition? Pag sinabing perdition, you are bound unto that kind of situation. Kapahamakan.
you will perish. Miserable ang maangkin ng ungodly. That is perdition of ungodly men. Now, unfair ba ang Diyos? Hindi ba fair ang trato ng Diyos sa tao? Alalahanin natin, before the flood, there was a preacher of righteousness. Alalahanin natin, before Sodom and Gomorrah were burned, there were righteous people there to declare the way of God. But people hated them. But people doesn't want. Ayaw nila. Ngayon, sa panahon ngayon, we are bound to this scenario. Meron bang ginawa ang Diyos na hakbang? Yes. Unang-una, ang Diyos nagpakatawang tao. Ikalawa, nagpakita na siya ng ihimplo, modelo. Pagtapos niya ginawa lahat ang way of salvation, matapos niya ginawa ang way of redemption, matapos niya ginawa ang way of atonement, matapos niya ginawa ang pag-ransom niya sa mga tao from the abductors, which is the devil. Matapos niya sinira sa lahat ng mundong ito ang works of the devil. Matapos niya ipinakita that there is life after death by resurrection. Matapos niya hinayag that He will be coming back to claim the faithful ones. Lahat hinayag na ng Diyos. Wala na siyang tinago. Wala na. At nag-training pa siya. Nag-train pa siya ng mga disciples to continue the proclamation of salvation, to continue the proclamation of God's righteousness, na kinakailangan lahat ng tao must stop in their ungodliness. Lahat ng mga tao must turn away from their wicked ways. Yun lang 2 Chronicles, chapter 7, 14 hanggang 16. Yan na yung ginawa ng Diyos. Still, He is calling the people of the world, kahit gaano ka tayo kasama noon, kahit gaano tayo karumi noon, still He addressed as my people. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, yun ang pinakapunto doon na kanyang hinahanap. Then, when I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. The curse shall be turned into blessing. The eternal death shall be turned into eternal life. The eternal darkness will turn into eternal light. The eternal poverty will turn into eternal riches. The eternal pain, agony, suffering will be turned into eternal joy, eternal glory. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi niya ito tinago. He is convincing the people to repent. Tingnan mo yung preaching ni Lord Jesus Christ. Repent! For the kingdom of God is at hand. Pag sinabing is at hand, don't linger. Huwag ka na magbagal-bagalan pa. Pag maabutan ka ng due date na mamatay ka na, wala na. No more repentance, no more forgiveness will be given. Forgiveness and repentance must at this present habang buhay pa ang tao. Turning away from wicked ways habang buhay pa ang tao. Doing the will of God habang buhay pa ang tao. Holiness and righteousness through obedience to the Word of God habang buhay pa ang tao. At napakabilis ng takbo ng buhay ng tao. Kaya the kingdom of God is at hand. Hindi yan malayo, hindi yan matagal pa. Eh anong ginagawa ng mga tao ngayon? Anong nangyayari ngayon sa mundo? Lahat ng mga pinagbabawal halos dito sa Biblia, siya pa yung pinopromote. Yun lang LGBT. That is immorality, fornication, adultery, lahat ng mga kasamaan, drunkenness, hatred, anger,
wrath, lasciviousness, wild parties. Sinong gumagawa niyan? People who are educated. Sinong gumagawa niyan? People who are famed, people who are rich. Karamihan yan. Hindi mo pwedeng sabihin, ginagawa yan, mga illiterate yan. Hindi. Mga noble pa yan sila, mga matatalino pa yan sila. Walang pinipili. Pati ang mga pobre, ganun din ang ginagawa. Wala nang pinipili. So, kinukonvince nga ng Diyos ang lahat magbagong buhay. Basahin natin yan. Jude 1:15. Praise the Lord. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against him. Convince. Pag sinabing convince, kumbinsihin mo sila. Lahat ng ginagawa nila na ungodly, hintuan na nila. Huwag na nilang ipagpatuloy. Lahat ng mga speeches nila na against heaven, huwag na nilang gawin yan. To execute judgment upon all. Anong execute judgment upon all? Nag-decide na ang Diyos. Nag-desisyon na ang Diyos that He must tell the people, that He must convince the people to turn away from their ungodliness, to turn away from their disobedience, from all wickedness, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against Him. Balik-balik yung ungodly. Bakit balik-balik yung word na ungodly? Kasi hinahayag ang Diyos sa mga ungodly. You cannot stand in the day of judgment. Hinahayag ang Diyos sa mga ungodly. You will be severe among the sheep. Anong hinahayag niya sa mga ungodly? Binibigyan niya ng alarm, warning, red light, na ito ang mangyayari sa inyo. You shall perish. You will be severed from the sheep. And those who are in the left shall be cast into everlasting fire. Yan yung ungodly na nakita ng Diyos na kinukumbinsi niya. Stop ungodliness. Stop disobedience to your Creator, to God. Kinukonvince niya. Ngayon, may katapusan ang lahat. Pag ayaw magsisi ang tao, ayaw pa rin tumalikod. Nagmamatigasan talaga. Ayaw maniwala, ayaw magsisi, ayaw mag-humble, ayaw magtalikod, ayaw maghinto sa kasalanan. Anong sinabi dyan? Basahin natin yan. Romans 2 verse 5. Praise the Lord. But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ayan. Matapos ang iyong katigasan, matapos ang iyong hindi mapagsisising puso, ikaw ay gumagawa laban sa sarili mo sa araw ng kapuutan. So there is day of wrath. There is a day of wrath of God. Kaya nga yung preaching ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. You must believe in order to be saved. You must believe and obey in order to be saved.
For therein the righteousness of God revealed. Nire-reveal ng Diyos sa gospel niya ang righteousness niya that you may live righteously by keeping it, by observing it, by obeying it. Tapos dugtong niya, for the wrath of God is revealed from heaven. Bakit past tense? Hindi tinago ng Diyos ang poot na gagawin niya. Hindi tinago ng Diyos ang destruction na gagawin. Tingnan mo itong mga binasa natin. Hinayag ito ng Diyos. Wrath of God ito. Revealed. Hindi niya tinago. For the wrath of God is revealed from heaven. Now, saan ito? Kung sa kanyon pa, saan ang buka nito? Kung sa tornado pa, saan ito papunta? Kung sa nuclear weapon pa, saan ito nakatuon? Yung wrath of God na ito. For the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness, against all ungodliness. Kaya yung unang verse natin, the ungodly or the unrighteous shall not stand in the judgment. Lahat. Walang exempted. You cannot stand in the judgment. Talagang pahamak ka talaga. Pero nagbigay ang Diyos ng convincing message. Nagbigay ang Diyos ng warning. Kaya tingnan mo yung statement ni Digong. Bago nagkaroon ng patayan sa buong bansa, na lahat ng mga lumaban ng mga addicts, patay talaga ang instruction ng presidente as commander-in-chief. Uluhin mo na pag umaksyon na lumaban. Siguraduhin mo na, patayin mo na yan. Kill it. Po sabi niya, sa kumpanya ko palang nag-warning na ako. Hintuan nyo na yan. Huwag nyo nang ipatuloy yan. O, di ba nung nasa Davao pa siya, ang advice niya sa mga kriminal, huwag na kayong pumunta dito sa Davao. Layas na kayo. Basta nasa under jurisdiction ko kayo, hindi kayo mabubuhay dito. Ang Diyos nagbigay na ng warning. Oh. Ang liwanag kaya ng warning ng Diyos. Hinayag niya yung puot niya mula sa langit. Saan? Kanino? Sa mga ungodly. Sa mga unrighteous. Sino sila? Influenced by Satan. Sino sila? Deceived by Satan. Dumating ang katotohanan to set them free. Dumating ang liwanag para liwanagin ang buhay nila. Wala na, hindi na masisisi ang Diyos. He made everything. He gave all the warnings. He revealed the wrath of God from heaven. Wala lahat ng impormasyon. Binitawan na ng Diyos. Wala ka ng excuse. So, ang dapat nang gawin natin kasama ang tao sa mundong ito, stop unrighteousness, stop ungodliness. Obey God, be godly, be righteous till death para maka-stand ka in the judgment day. Praise the Lord. Having the reward. So, habang nandito tayo, buhay pa sa sanglibotang ito, huwag kang mag-mingle-mingle dyan sa mga taong makasalanan, mga masasama, na sumasama ka sa mga gawa nila. Yes, we might sometimes with the sinners, but to convince them to godliness, but to convince them to righteousness. Pero kung magsama-sama ka sa mga ungodly na yan, influensyahin ka lang sa mga ungodliness hanggang madala ka, huwag ka na lang
patuga-tuga. Basahin natin. Psalms 26 verse 9. Praise the Lord. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. Yan. Be careful na hindi ka ma-contaminate, hindi ka ma-convince sa opposite direction sa pagko-convince ng Diyos sa tao to stop ungodliness, unrighteousness, and to live godly and holiness. Diyan tayo sa Diyos makipag-join. Diyan tayo sa Diyos makipag-mingle. Diyan tayo mag-cleave sa Kanya. Diyan tayo mag-join sa Kanya. Kasi darating ang panahon madidetermine natin yung nag-serve at hindi nag-serve. Basahin natin. Malakay 3:18. Praise the Lord. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Yan. Time will come, this will be segregated. Time will come, this will be separated. But there is a time for that. Nalaala niyo yung parable of the wheat and the tares? Nagtanim sila sa isang pataniman. Nagtanim sila ng wheat. Maya-maya, binisita nila ang plantation nila. Meron silang napansin. Lord, sabihan nila yung amo nila, did we plant only wheat? Why is it may tumubo na damo? Damong paninira. Tares. Damong paninira. Bunutin na natin yan para hindi yan maka-epekto sa ating tinanim na papakinabangan natin. Anong sabi ng master, ng Lord nila? Wait until this will be ripened. And we will harvest this all together. But we will separate the tares from the wheat. The tares shall be bound to be burned, and the wheat shall be bind also for the keeping in the barn to be preserved. Yan ang mangyayari. Merong tinatawag na harvest time. Merong tinatawag na moment of segregation. So ngayon pa lang, habang nabubuhay tayo sa sanglibotang ito, we must remain as wheat. No, yung tanim ka talaga ng Diyos. Hindi ka damong duwagan. Dawagan ba yan? Anong klase yan? Sira na paninirang damo. Kung tanim ka ng ating Panginoong Diyos, natanim ka sa godliness and righteousness at mamumunga ka ng godliness and righteousness. Kung tanim ka ng Diyos, bubunga ka ng fruit of the Spirit. Hindi fruit of the flesh. O hindi works of the flesh. Praise the Lord. O kaya, ganun. Hindi na yan hindi na yan tatagal. Magkakaroon yan ng opposite direction. Yung ungodly, yung unrighteous, iba ang papatunguhan. Yung godly, yung righteous, iba rin ang patutunguhan. Basahin natin. They have the separate ways. Matthew 25:46. Praise the Lord. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Yan. See, separate ang daan nila. O dapat dito sa sanglibotang ito, separate din ang daan natin. Ikaw gumagawa ka ng holiness and righteousness. Yun namang mga tao na matawag nating impenitent heart, tuloy pa rin ang kalasingan,
tuloy pa rin ang kamunduhan, tuloy pa rin ang karumihan, tuloy pa rin ang impluensya sa sanglibotang ito na sa harapan ng Diyos, matatawag itong unrighteous at ungodly. Separate. Kaya nga meron dito, be separate from among them. Praise the Lord. There is no agreement with the temple of God and with the idols. There is no union or concord with the light and with the darkness. Kaya sa buhay natin, habang nandito pa tayo sa sanglibotang ito, hindi pwede na halo-haloin natin yung kabutihan at kasamaan, same natin gagawin yan. No! You cannot do that. No? Hindi mo pwedeng magawa yan. Jay, i-assist mo para madali. Okay. Sige pa, ibirahin pa. Ay, meron pa. Hindi pa natabo ng lahat. Sige, bilis. Next time, i-move nyo yan para kung maabutan tayo ng okay, silaw. All right. Praise the Lord. Ganun. So, dapat iba yung ating gawa. Wala na tayo dyan sa ungodliness. Noon, nandyan tayo. Of course, we cannot deny that. But if you are in Christ Jesus, you must be a new creature. Old things are passed away. You cannot put the new wine into the old bottle. It will burst. You cannot drink with the cup of the devils and with the cup of the communion of God, the Holy Communion of God. You cannot eat on tables of the devils with the table of God. Hindi mo pwede yan gawin the same time. They are separate ways. Habang nabubuhay tayo, pagdating ng panahon, separate din ang direksyon ng mga ungodly tsaka mga godly. So, conclusion, ano ang narapat nating gawin? Last verse, Luke 21:36. Praise the Lord. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan. See? Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Ano yung that shall come to pass? Yung wilderness. Time of temptation. We are in the time of temptation. We are in the wilderness at this present time, tempting us to commit iniquity, tempting us to commit ungodliness and worldliness. Kailangan watchful ka, prayerful ka. How? If you keep the word of patience, the word of God, God will keep you in the hour of temptation. Kaya, tayong lahat, mga anak ng Diyos, at lahat ng mga tao sa mundong ito, there is a chance to repent. There's a chance to turn away from your ungodliness and unrighteousness. God is open. His arms, both arms are open so widely, open to accept, to receive you. Kaya nga, convince eh. He convinced the ungodly. He convinced the sinners out of their ungodliness. Kinukonbinsi ng Diyos. So, praise the Lord. Kaya tayong lahat, mga anak ng Diyos, let us proclaim this message. Let us not hide this. This is our mission. This is our task. Ay pray natin ngayong November 30. Kasi maraming makikinig sa Word of God doon sa Old Makupa. Pinadalhan na ako ng invitation at pinadalhan na rin tayo ng program. At malaking oportunidad ito dahil tayo yung in-appoint at ni-recommend na magtayo, magdala ng Word of God. At kaya lagi na akong nag-ask kay Jesus, Lord, what I should speak. Na dapat bawat salita, mayroong ano talaga, may impact talaga.
I will not be standing there as a clown. I will not be standing there as entertainment. I will not be standing there as pleasing the people, pleasing the politicians, pleasing pastors, pleasing churches. No. Dapat we must stand before them to speak in behalf of God. At isa ito, nagwa-warning ang Diyos. This warning must not withhold. No, hindi ito dapat mapigilan. Ibigay talaga ito. And show them what life they must live. Kaya ito ang direksyon mo. Pag mamuhay ka ng ganito, ito rin ang papuntahan mo. Kailangan ito ma-clear sa madla. Kaya salamat tayo kay Jesus Christ. It is a certain that the ungodly shall not stand in the judgment. Stop ungodliness. Praise the Lord. And live godly in this present world. Diba? Sinabi doon, the grace of God hath appeared unto all men. The grace of God convincing the ungodly. The grace of God convincing the people to repent. Convincing the people to turn away from their wicked ways. The grace of God hath appeared unto all men, teaching us to deny ungodliness, worldly lust, and we must live godly, righteously in this present world. Yan yung convincing Spirit of God sa mga ungodly, that they must live godly, not remain ungodly. Kaya to God be the glory. Let's pray for this. Let God speak before them through us. Gamitin lang tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.